Bago patawaging alamat ang samurai, isang bansa muna ang muntik ng gumuho. Hindi sila ipinanganak bilang bayani. Isinilang sila dahil walang ibang kayang lumaban. Taong 794 CE, panahon ng Heian period. Sa Kyoto, may emperador, may palasyo, may sining. Pero sa mga probinsya, walang sundalo, walang batas, at walang proteksyon. May mga bandido, may mga rebelding tribo, may mga pamilyang nag-aagawan sa lupa. Ang emperador ay may titulo, pero wala siyang lakas para pigilan ang gulo. Dahil dito, kumuha ang mga may-ari ng lupa ng mga armadong lalaki para ipagtanggol ang kanilang pamilya. Tinawag silang bushi. Sa una, binabayaran lang sila para magbantay. Pero habang lumalala ang kaguluhan, sila na ang lumalaban. Sila na ang nagdedesisyon. Sila na ang may kapangyarihan. Unti-unting nawala ang kontrol ng palasyo at unti-unting umaangat ang mga mandirigma. Pagsapit ng ika-11 siglo, dalawang angkan ang kinatatakutan sa buong Japan. Ang Taira at ang Minamoto. May sarili silang hukbo. May sarili silang batas. Dito nabuo ang samurai. Isang mandirigmang ang buhay ay para sa kanyang amo at ang kamatayan ay bahagi ng tungkulin. Noong 1185, nagharap ang dalawang angkan sa Battle of Dan no Ura. Isang labanan sa dagat. Natalo ang Taira. Nang makita nilang wala na silang pag-asa, tumalon sa dagat ang batang Emperador Antoku kasama ang kanyang pamilya at nalunod ang emperador. Sa sandaling iyon, natapos ang panahon kung saan ang emperador ang may tunay na kapangyarihan. Makalipas ang ilang taon, noong 1192, itinalaga si Minamoto no Yoritomo bilang unang shogun ng Japan.